Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Nationwide rally bato korupsyon karong Domingo gipangandaman sa kapulisan sa dakbayan sa Mandaue. Nadakpan nga South African national nga nakuhaan og 4 ka kilo nga shabu gitugya na sa PDEA 7. Dry run sa Cebu Bus Rapid Transit usban karong sunod semana. 4 ka mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall nagpositibo sa surprise drug test. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Mandaue City Police Office nangandam na sa nationwide rally batok sa korupsyon karong nga Domingo. Freedom Park sa Barangay Sintro maulang ang gitudlo nga lugar nga makapahigayon og protesta. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Wala pa'y nadawat nga impormasyon ang Mandaue City Police Office sa mga grupo nga posibleng magpahigayon og rally sa syudad karong Domingo. Bisan pa man niini, nangandam gihapon ang buhatan alang sa posibleng protesta dungan sa rally sa national batok sa korupsyon. Matud sa tigpamaaba sa MCPO nga si Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro nga red alert ang mga kapulisan, lakip na ang SWAT og City Mobile Force Company. Aduna usab gipahigayon nga coordination meeting tali sa ubang mga ahensya. Of course, pero alam na siyang we have to identify kay para sad pod kung kinsa man na siya ng mga mag-conduct o ginana, we'll check their permit and also ikuan sad pod nato ang ilahasad pod gihapon nga safety. Giabisuhan usab ang sector groups nga sa Freedom Park kilid sa sports complex at bang sa Bureau of Fire Protection maulang ang gitino nga lugar diin mamahimong makapahigayon og rally. Gawas niini kinahanglan nang mukuha og permit ang mga grupo ngadto sa City Hall. Giklaro usab ni Villaro nga wala gipugngan sa pagpadayag sa ilang gibati ang mga tawo apan gisiguro lang ang ilang kaluwasan. Mo na mag-deploy ta sa ato ang personnel and we have also reserved personnel nga sa ato ang sa sulod sa headquarters in case nga mag-need ang ato ang mga reinforcement. Tinuon mato ni Villaro nga sa mga natala nga mga protesta sa Mandaue, malinaw ra og walay mga bayolente. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Katawhang Pilipino, kung na Pilipinhon ang ayang manginlabot sa mga gipang gasto sa gobyerno, isip tingbayad kung tigbayad nga sa mga buhis. Kini maoy na panglantawan sa Department of Finance ug uban pang ahensya subay na sa padayong pag-issue sa Ghost Infrastructure Projects sa gobyerno. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Human sa gipaygayon nilang Philippine Economic Briefing na paglantawan sa Department of Finance o ubang mga hingtungdang buhatan nga kinahanglan manginlabot ang katawhang Pilipino sa mga gipanggasto karon sa gobyerno. Subay usab kini sa nagpadayong investigasyon bahin sa questionabling flood control projects sa gobyerno diin binilyon nga pundo ang nausik tungod lang sa naglunop nga korupsyon. Mato de DOF Undersecretary Dominic Velasquez nga dakong kantidad sa gross domestic product ang nawala sa nasod tungod lang sa hilabihang pagpangurap. Maong gibuhat nila ang whole of the government approach sa pagsubay asa paingon ang pondo. Ang nawawala sa GDP is mga 0.1 to 0.3 percentage points, 42.3 to 118.5 billion. And this is equivalent to around 95,000 to
266,000 jobs from 2023 to 2025. Manahalang nahukman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga walay igahing pundo alang sa flood control projects ubos sa 2026 national budget. Hinungdan nga gisubay sa DOF ug ubang buhatan kung unsa mga programa ug sektor ang makapahimos sa dugang budget. Dapat lahat tayo, we look into these projects, diba? We have that portal already by the President on infrastructure. We can check yung local projects natin, kung nasaan sila, anong status nila. So yun yung mga ibang efforts na makakatulong kayo sa amin also in spending wisely. Nagpanagang ang uban pa mga buhatan sa gobyerno aron dili mahugno ang ekonomiya sa Pilipinas, taliwasan naglanog-lanog nga panawagan sa katawhan nga silutan ng mga korap. Usa nimo ang pagsigurong dili matandog ang foreign investment sa Pilipinas. Where there are improvements in the processes and systems in terms of from planning up to the actual payment of goods and services in the government. Makatabang alang ni Undersecretary Carlos Bernardo Abad Santos gikan sa Department of Economy, Planning and Development kon DepDev ang Independent Commission on Infrastructure nga giumol ni Marcos Jr. Gilaw man nila ang paspas nga lakang batok sa mga nangawkaw sa panudanan ug mas masiguro ang transparency sa matag proyekto. Hopefully, the findings of the Independent Commission will be there to establish and institutionalize the control processes and control systems that would again would minimize or hopefully eradicate corruption in not only DPWH but also in other government agencies. Mauhag sa mga sakop sa gabinete ang katawhan nga mutabang usab sa pagbantay sa mga proyekto aron adunay klarong kapaingnan ang buhis nga gibayran. Gian Navarro, CCTN News. Ako Bicol Party List Representative Saldi Ko gihangyo ni House Speaker Bunji III nga mopauli na sa Pilipinas. Gikanselar na dayon ang iyang travel clearance aron magpahiling sa Amerika. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gihangyo ni House Speaker Faustino Bojidi III si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko nga mopauli na dayon dinhi sa nasod. Ubos sa giluwatang suwat kagahapon, gitangtang ang travel clearance ni Ko dayon subay sa nagpadayong investigasyon sa flood control projects. Nagkinahanglan ang presensya ni Ko aron pamatud-an og depensahan ang mga pasangil gikan sa mga nipatimaw kung nalambigit ba usab siya sa mga questionableng mga proyekto. Ana sa Estados Unidos si Ko aron matud pa mupahiling siyang gibating balatian sa lawas apan kinanan siya mupauli sa nasod sulod lang sa napo ka adlaw. Kung mapakyas man si Ko sa pagtuman, mag-atubang siya og tukmang kaso ingon man disciplinary actions gikan sa Kongreso. Daan ang gipasanginlan ni Navotas City Representative Toby Tiangco si Ko nga nagbutang og 13.8 billion pesos nga insertions sa 2025 national budget alang sa flood control projects. Butang nga gihimakak ni Ko ang pasangil sa kongresista. Susama hinuon ang panawagan ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto ni kongresista Ko nga giingong gipasagdaan lang nga molarga sa laing nasod. Tuod lang sa kasamtangang pag-ili sa liderato sa Kongreso, dako ang pagduda ni Duterte nga may kalabutan lang gyud ang politika. Gian Navarro, CCTN News. Suportado ni Gobernador Pamela Baricuatro ang pagbato ng dakong water waste treatment sa Metro Cebu sa tinguha nga dili mausik ang supply sa tubig. Kini ang nakabot sa ilang meeting uban ang mga kadagkuan sa Metropolitan Cebu Water District ug sa Japan International Cooperation Agency. Gihimo sa JICA ang ilang master plan study aron makabaton og pasilidad nga mao'y mohinlo sa hugaw nga tubig ug mapahimuslan sa 8 ka mga dapit sa Metro Cebu. Matod sa MCWD nga General Manager nga si Edgar Donoso nga gibuhat ang maong wastewater treatment sa uban nga mga nasod maong panahona aron makabato niini ang sugbo.
Gidagsa sa libuan ka mga aplikante ang gipahigayong piso Lapu-Lapu Mega World Local o Overseas Job Fair karong adlaw sa usa ka dakong hotel sa Mactan, New Town. Taas nga linya ang nasinati sa mga aplikante, usa pa sila nakasud sa registration kaganinang buntag. Matod ni Piso Manager Kim Francisco nga 15 ka mga kompanya ang nisalmot sa mao nga kalihukan. Siyam ni ini nga mga lokal nga mga kompanya samtang 8 ka mga overseas recruitment agencies ug nagtanyag kini og kapin 3,600 ka mga job vacancy kun mga bakante nga trabaho. Dugang pa sa Piso Manager nga 50 to 60% sa mga aplikante ang nip-apply alang sa overseas nga trabaho. Season na po ron sa upang mga companies kay naman ni mga season ng uban hotels na season man, and of course kinsa man dili gusto ng mga abroad na so basically katong mga employed karon are actually nang Mosunod, nadakpan nga South African national nga nakuhaan og 4 ka kilo nga shabu gitugyan sa PDEA 7. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240
or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa atong mga balita, South African National nga nakuhaan og 4 ka kilo nga ginudahang shabu sa Mactan Cebu International Airport gi-turn over na ngadto sa PDEA 7. Samtang gipaubos kini sa drug test ug nigawas sa resulta nga nagpositibo kini sa paggamit og marijuana. Sa kasamtangan, ang PDEA 7 nakigalayon na sa Bureau of Immigration. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Pelerca. Gi-turn over na ngadto sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7 ang South African National nga nasikop kagahapong adlaw ato sa iyang pag-abot sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport human makuha og 4 ka kilo nga ginudahang shabu ang iyang hand carry og check-in luggage. Mahinumduman nga ang maong illegal nga drogas gisulod og susama og mga libro nga packaging nga gipadalang siyang suod nga higala ngadto kaniya. Ang suspect ni butyag nga wa siya makahibaw nga illegal nga drogas ang sulod sa duha ka libro. Yes, it's from my bag, but a friend gave it to me in South Africa to bring to somebody over here. I was really not aware that there was anything inside it, and when they actually cut the book open, because it was glued closed and everything, and then that's when I saw that what's inside there. So. Batid ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa Bureau of Customs nga nasikop ang suspect pinaagi sa pag-profiling og x-ray. Na-profile yan ng mga tauhan, na-apprehend, na x-ray, and then at the same time, para magkaroon ng konfirmasyon, dahil hindi basta hahawakan natin yung mga pinaginala illegal drugs, yung aso muna, yung K9 unit ng PDEA, tinignan muna yan, umupo yung aso bilang senyales na yan ay illegal drugs. Kaya then kinonfirm ng PDEA na yan nga ay shabu. Sa dihang nahinabi sa mga sakop sa media ang maong 32 anyos nga langyaw, suma pa niini nga dili siya magamitan og illegal nga drogas. Apan matod ni Leia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga gipaubos ang suspect sa drug test ug nagpositibo kini sa marijuana. Samtang mahinumduman usab nga sa x-ray sa suspect,
Ang mga otoridad adunay nakitang kadudahan sa iyang lawas nga posibleng nitulon kini og illegal nga drogas. Sigon pa ni Alcantara nga kinahanglan pa og taas nga investigasyon aron nga masuta kung drug mule ang suspect. Samtang nakigalayo na ang PDEA 7 sa Bureau of Immigration aron sa pagsuta kung tinuod bang first-time traveler ang dinakpan og ilang masubay ang background niini, ilabi na nga dili kini cooperative sa ilang investigasyon. Sa Bureau of Immigration, nag-request me og kana verification sa iyang travel history, iyang address. So, ongoing nga atong backtracking ani niya. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Dry run sa Cebu Bus Rapid Transit mausban pa sunod semana aron mapaymuslan sa ubang mga commuters. Hinuon na himo kining hapsay kuyog ang ubang mga city officials ug sakop sa Department of Transportation. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Personal nga gisusi nilang Cebu City Mayor Nestor Archival, Vice Mayor Tomas Osmeña, mga city officials ug mga sakop sa Department of Transportation ang Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit. Taliwa kini sa wagtuo nga reklamo gikan sa mga motorista bahin sa nasinating grabe kabug-at nga dagat sa trapiko karong nihimo na sila og dry run. Aron masusi kung maayo ba kini, nanakay sila sa Cbus gikan sa Fuente Osmeña Bus Station paingon na sa Cebu South Bus Terminal. Nakahigayon sila sa paghunong sa giandam nga mga bus stations aron matestingan ang loading ug unloading sa mga pasahero sulod sa gitakdang oras. Milanat ang maong biyahe og 6 ka minutos. Nauyunan ra ni Archival ang maong kasinatian. Nakita nato nga traffic ang kilid. Nga magbagot-bot gani kamo din ha, white traffic, kami dire, traffic kayo. Then again, mao na atong gihangyo nga mao gini atong gi-expect. Kay gigamit naman nato ang lane as dedicated na agyoy mga sakyanan, kadaghanan sa sakyanan adto dito sa area where magtapok ang tanan. Tungod kini, gibutyag di Archival nga mausban pa sunod semana ang dry run sa CBRT diin testingan ang tibok niyang ruta gikan sa Ayala paingon sa SMC side alang sa uban pang mga commuters. Hinuon na sabta ni Archival ang sentimiento sa katawhan bahin sa mong proyekto. Sanglit na ninguha man ng CBRT nga mas maayo mag-commute na lang ang ubang mga pasahero. Sa gisulti na ni Mayor Dami na ang ordinary passengers na mosakay sa bus mauna na sila yung mga VIP. Di ba? So, everybody would be encouraged to ride the bus. Now, ang katong mga jeepney, naagyapon sila naa sa mga ferry-peral. Karong kumanagyod ang Package 1 sa CBRT, padayon ang panagsabot tali sa Department of Transportation ug ang beneficiary niya nga Cebu City Government bahin sa katukuran sa Phases 2 ug 3. Mahitabo hinuon sa Oktubre ang pilot implementation sa CBRT una pa hingpit nga ablihan ngadto sa tanang mga pasahero. We did a test run last Wednesday from what station? From El Corso to IT Park. To El Corso to IT Park. Nung hindi naka-dedicated, it's around 2 hours and 30 minutes. Nung dinedicated natin yung biyahe, it's around 1 hour and 50. So that's around 35 to 40 minutes of savings. That's a big thing po. Magpabilin sa 15 pesos ang minimum nga plitihan sa Cbus. Mipasalig ang tagtugod sa gamitong 20 ka mga Cbus units nga magpabiling luwas ang biyahe gikan sa mismong sakyanan hangtod na sa mga driver. Hindi na siya random drug test, mandatory drug test sa among mga driver karon kag sa among mga conductors. So ang ilang sleeping habits are also monitored by the office. Natay naga-monitor ana. So wala tay kwan sa as to the attitudes ng driver, they are all well trained. Sa kinatibok-an mong hapsay o hamugaway ang gipaygayon nga test run sa Cebu Bus Rapid Transit gikan nga rin sa Fuente Station paingon na sa Cebu South Bus Terminal. Bisan pa man hinuon sa mga nadawat nga reklamo gikan sa bang motorista nga bugat nga dagan sa trapiko, gumikan lang ning infrastructure project. Apan adunay hangyo ang kadagkuan sa syudad sa Sugbo o sa kagamhanan ngadto sa publiko nga sabton lang una kining matanga sa infrastruktura kumikan kay alang namang gayud kini sa kaayuhan sa transportasyon sa kinabag-ang Pilipino. Gian Navarro, CCTN News. Mipainomnom ang DSWD-7 pinagi sa Council for the Welfare of the Children sa mga sakop sa media o content creators nga tahuron kanunay ang katungod sa mga bata.
Gituki sa media orientation ang mga lagda sa paghimo og mga content nga may labot ang mga bata sa palibot. Batod sa CWC nga kinahanglang tahuron ang dungog, pagpanghinlabot og privacy sa bata una makahimo og mga istorya. Ilabi na nga gilikayan sa maong buhatan nga mabutang sa alanganin ng mga bata sa matag content nga himuon. Mao giangyo sa chairman sa Regional CWC nga si Shalane Marie Lucero ang mga media nga ipalabi kanunay ang katungod sa matag bata. The second point na gusto kong i-emphasize is self-reflection. Because I know one way or the other, there may have been experiences in the past, or kung wala, that's good. Pero kung meron, is also a self-reflection dun sa question, if I ask this question, will this do harm to the child? Eh kung nagawa na natin yun, well, I would say it's water under the bridge. Tapos na yun. But moving forward, I think there should be that consciousness. Bagong campus sa Mandawi City College ug Cebu Technological University itukod sa Barangay Luok. Sa unang quarter sunod tuig gikatakdang sugdan ang City College. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Sa Northeast Park sa Barangay Luok, siyudad sa Mandawi, itukod ang permanente nga mga campus sa Mandawi City College o Cebu Technological University kon CTU Mandawi. Matud ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga gitinguha nga sugdan ang pagtukod sa bagong campus sa MCC sa unang quarter sunod tuig. Matud ni Uwano nga si Congresswoman Imari Lolay Papuano Dizon ni pasalig og 150 milyones pesos para sa pagtukod sa pito ka andana nga MCC building og laing 150 milyones pesos para sa plano nga modernong City Hospital. Posible pa kini nga madugangan ang pondo human sa reallocation sa flood control sa DPWH budget. So mo na diha nagihapak. Same sad sa hospital, murag 300 na, murag 150 man to yang gi-pledge. So mga 300 na, plus sa atong mga gipang pledge o commit sa atong mga senators. So di lang gunta ka sa pressure nila kay maikog kita nang ginihangyo. Ang pagtukod sa MCC campus giban-abanang nagkinahanglan og 700 milyones pesos samtang ang ospital mokabat og 800 milyones pesos hangtod sa 1 ka bilyon ka pesos. Gikumpirma ni Attorney Gonzalo Sali Maligon ang City Administrator nga ang kilid nga luna sa MCC gitagana alang sa Engineering Department sa CTU. Doon na naginay sabot sa CTU official leadership. Ang question na lang, next year ba makabuild ang CTU sa ila kay ila man nga fund. But actually naa sa charter sa CTU walang na ma-implement fully sa una, naa sa ilang law na naay campus ang CTU Mandawi. Ang CTU Mandawi magtutok sa pagtanyag og engineering courses samtang ang MCC sa ubang mga kurso. Ang bagong campus sa MCC gilauman nga makaakomodar og doble sa kasamtangang populasyon nga 2,200 ka estudyante. Ang kasamtangang MCC na himutang sa compound sa sports complex ug ang lugar planong himuong mas dako nga city library. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gituki sa Regional Peace and Order Council 7 ang dugang pang mga lakang aron pakigbatukan ang krimen sa palibot. Nag-abot ang mga local chief executive sa rehiyon ug sakop sa DILG ug PNP ug gisabutan ang mga pulisiyang himuon nga may labot ang seguridad. Apil sa mga nanambong mao silang Gobernador Pamela Baricuatro, Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan ug Cebu City Mayor Nestor Archival. May nungdanon alang ni Archival ang pagpasakop sa maong council isip tukmang higayon aron sila magtinabangay. Sanglit kinahanglanon ang ligong pagpatuman sa mga lagda nga may labot ang hugot nga seguridad aron palambuon pa ang sugbo. Mas aligre og bungga nga selebrasyon ang ika-45 nga Carranza Festival karong tuiga nga gipangandaman sa Danao City Government. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Andam na ang kagamanan sa Dakbayan sa Danao sa ika-45 nga Carranza Festival nga himuon karong Domingo sa Ramon M. Durano Senior Sports Complex. Mato ni Danao City Mayor Ramonito Durano III o sa bisi niini nga si Carmen Remedios Ivy Durano nga naghana ina ang tanan atol sa maong nga kalihukan sang nitaas nga panahon ang ilang pagpangandam niini. Nagsugod ang mga kalingawan matagabi sa Dakbayan sa Danao nitong September 11, 2025. May pasabot si Mayor Nito Durano nga labing lahi kini karon nga kapistahan sa siyudad sa Danao tungod sa pagbisita
mobisita sa Apostolic Nuncio to the Philippines nga si Archbishop Charles John Brown nga mo preside sa misa. Baka na ako ang kinalahian yun, kami yung pag-anhi sa Apostolic Nuncio. No? First time naging sa community din namo nga na ay representative gikan gyud sa Santo Papa. Dako kay namong dungog o karbo nga karon pistahan maoy mo misa. Although pagka Monday maong ginay pesta si Bishop Palma mao gyapoy mo officiate mao tinganay last niya official function. Every night, naagid tayo kalingawan no, para sa ato ang mga sa pamilyang Dalawanon. So as well with visitors and locals from Cebu. Usab ni Mayor Durano nga sa sunod sa siyam ka tuig nga nagpuas sa ang dakbayan karon iya kining gihulagway nga dili na sanglit ang kagamanan sa probinsya sa Sugbo hugot ang suporta gani gianunsyo ni Vice Mayor Ivy Durano nga mihatag ang labigan og 3 milyones pesos nga subsidy alang sa mga kapistahan ni saad matud pa si Governor Pamela Marcuatro nga motambong sa festival din labing una kini sa siyam ka tuig nga mobisita sa Karanza Festival ang gobernadora sa probinsya sa Sugbo. Kani sinabi termino dan puasa ming siyam ka tuig. So karon tuig ka kasihan gyud. Murag nagpuasa ming siyam ka tuig tanan. Mapista bisag mo sa gitabuan. Murag yung i-discriminate me. Sige lang. Pero human naman to. Importante karon. Nagkumatod pa kini nga dungog og garbo sa dakbayan nga ang representante sa Santo Papa ang bobisita sa siyudad sa Danao alang sa pista. Hinon yang gipasabot nga ang kasumaran sa kapistahan sa Santo Tomas de Villanueva mahitabo karong Lunes, September 22 din aga mobisa si Archbishop Jose Palma nga mo'y kadapusan nga mo serbisyo sa Archdiocese sa Sugbo. Sigon sa kadagkuan sa Simbahang Katoliko sa Sugbo nga hugot nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan sa mong adlaw tungo sa presensya sa Papal Nuncio matud ni Reverend Father Wendell Balbuena sa Cebu Archdiocese gikan sa Archbishop Palace paingon sa siyudad sa Danao dunay mga personal sa Highway Patrol Group ang mo escort niini. He will be arriving on September 20. So the dignitary Messiah is representing the Holy See as an official representative to the Philippine government. I-provide na to siya o saktong pasilungo. So ma-involve yun ang PNP 7, Region 7. Ang Cebu Police Provincial Office dugang o mga police personnel sa dakbayan sa Danao aron motabang sa pagpatunhay sa kausay kalinaw subay sa daghang kalihukan. Wala pa hinon mubutyag ang kapulisan sa probinsya kung pilang ilang ipadala apan gipahibaw ni Police Lieutenant Michael John Banyes ang information officer sa CPPO nga igong ginaghanon ang ilang idugang sa siyudad sa Danao. Arnold Bustamante, CCT News. Mosunod, upat ka mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall nagpositibo sa surprise drug test. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Press Briefing. Midweek Reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice
of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fast. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang muhamad sa gitin ako din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang kani Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong gisubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Balik sa ato mga balita, upat ka mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall nagpositibo sa malaglahing surprise drug test. Ang resulta gipailam na hinuon sa confirmatory test. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nagpositibo ang usa ka lalaking kawani sa Lapu-Lapu City Treasurer's Office sa gipahigayon nga surprise drug test ni adtong Setyembre 5.
Ang maong resulta ni gawas ni adtong Setyembre 8. Siya mo ay nag-inusarang nagpositibo sa tanan 86 nga na drug test sa maong buhatan. Ang maong kawani usa ka regular employee. Apan sa kasamtangan gipaubos pa sa confirmatory test ang maong resulta. Matod ni City Administrator Attorney Danilo Almendras nga kung susamang resulta ang mogawas sa confirmatory test, ipaubos siya sa community-based rehabilitation nga molanat og tulo ngadto sa 6 ka buwan. Yeah, in the light of the ruling of the Supreme Court nga kini sila po mga biktima. Ya kanilang regular. So, on that regard, kung ang resulta niya sa confirmatory mo nagyapon, kanang bigyan the option nga magpa-rehab. Samtang naghuwat sa resulta, padayong nagtrabaho ang maong kawani. Kung mugawas na ang resulta og positibo gihapon, diha pa masuspenso ang maong nagpositibong kawani sa Treasurer's Office. Subay sa maong balita, tulo usab ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Hospital ang nagpositibo sa gipahigayon nga surprise drug test ni adtong Martes. Ang tulo nga nagpositibo lakip sa 156 nga mo'y unang batch nga na drug test. Mahinumduman nga ang tanan 290 ka mga personnel sa maong tambalanan mo'y gipaubos sa surprise drug test. Matod ni Gary Lau, ang pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention Conclosap, nga kasamtangan pa nilang gisuta ang employment status sa maong mga kawani. Apan gitataw ni Lau nga ila pang gipaubos sa confirmatory test ang maong resulta. Dugang pa niya nga sa sunod semana ipatawag ang tanan mga kawani nga nagpositibo. Upon informing our HRDO and our city administrator, doon namin ipatawag nga closed door meeting with this personnel or ato mga empleyado sa City Hall by next week. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Nagkasinabot ra ang pamilya sa suspect ug biktima sa na-hit and run sa syudad sa Mandaue. Matod ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, tigpamaba sa Mandaue City Police Office. Nga kini human nagtagbo sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit ang duha ka kampo. Kagahapon sa kadlaw na hit and run ang mag-asawang Leonie og Rosal Longos sa MC Briones Street. Diin patay ang bana nga si Leonie samtang samdan ang asawa. Ang biktima ni uban lang unta sa iyang asawa, usa ka city-paid clean and green personnel nga gi-assign sa paglimpyo sa kadalanan sa sayong kabuntagon. Ni surrender ang driver sa sakyanan udto kagahapon ug gitanggong sa Police Station 1. Hinoon Mato de Villaro nga tungod nagkasettle na, dili na ipadayon ang pagpasaka og kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury batok sa driver. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Hangtod Lunes puhon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.